First time ko makakain ng pansit batil. Blue na ang langit. Ang ganda ng quality ng sand ha, sa totoo lang. Ang ganda niya. Ang ganda. Nasa North Pole na yata tayo. Good morning mga brother. So dito pa rin tayo sa Claveria, Cagayan. Dito tayo nag-overnight nga pala. At kasalukuyang umaambon na naman. Ito yung harap niya. Ang ganda, di ba? So mayroon pwedeng tambayan dito sa harap para magmuni-muni. So ito para siyang park dito sa gilid ng dagat. Actually meron pa doon mga agoho tree naman. Actually pinakita ko na yun kahapon. So kanina actually umulan ng malakas. Ngayon umaambon na naman. Tumigil na eh. Ngayon umaambon na naman. So napakalabo talaga tong panahon na to. Ayun, tumigil ulit ang ulan. Namin ng ambon. Subukan nating umakyat papuntang Kalanasan. 3 hours pala mula dito ayon kay Google Map. So 3 hours mula dito sa kung saan tayo nagstay, yung Kalanasan. Pero gaya ng sabi ko, baka hindi na natin pupuntahan yung bayan nila. Ngayon kung medyo mahirap yung dadaanan natin, babalik tayo. Didiretso na tayo ng Santa Ana. Pero bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo yung map. Let's go! Alright, so ito yung mapa natin. Dito tayo sa bandang norte. Yan, malapit na tayo sa Taiwan. At magsisimula ang biyahe natin mula dito sa Claveria Grassroots Ocean Inn, dito sa Claveria, Cagayan. Papunta naman tayo dito sa kabilang dulo, which is yung Santa Ana, Cagayan. Pupunta tayo mag-overnight dito sa Pozo Robo Beach Resort. At tayo sa Google Maps, abot ng 3 hours and 33 minutes at may habang 195 kilometers. So medyo mahaba-haba rin po yan, no? Pagdating natin dito sa Santa Ana, pupuntahan din natin itong port, San Vicente Port, banda rito. Titingnan natin kung ano naman ang itsura na ito. At itong island na to guys, nakikita nyo dito ay Palawi Island. So marami ring beach resorts dito actually. Kaso nga lang syempre kailangan yung magbangka papunta dyan since isla nga yan. Wala tayong aasahan talaga. Hindi na natin cancel ulit ang Apayao. So, tumigil na naman. Ang lakas ng ulan kanina. Kaya tayo sumilong dito. Para akong niloloko. So gawin natin, diretso na tayo ng ibang parts ng Cagayan. Daming ginagawang kalsada dito sa Claveria. Kita mo yan, landslide po yung inaayos na nila yan. Ito, medyo tuminunan panahon dito sa may Abulog, Cagayan Valley. Ang susunod na bayan dito, Ballesteros. Ang sobrang apektado talaga yung bandang Pugudpud, yung mga yan, tapos onwards papunta doon sa Claveria. Tapos banda rito, okay na ng konti lang naman. So tignan lang natin kung anong magiging estado ng panahon dito banda sa unahan hanggang sa Santa Ana. Guys, breakfast muna tayo. Sarap mag-parking dito, kaso nga lang lusak-lusak na yung graba. Anong breakfast ate? Ayan lang po yung available sir. Beef Paris, beef mani, beef lumi, saka patin pato.
Batil Patong. Shout out Tagaluna, Payaw. First time ko makakain ng pansit batil. So ito nga pala, itlog po yan. Yan nasa pinakataas. Yan yung nakapatong. Itikman ko kung baka maalat na eh. So itong nilagay pala dito, halo-halo yan ha. I think grind beef ata itong nakalagay dito eh, parang chicharon. Meron siyang atay, itlog. Ano pa ba meron dito? Nakalimutan ko na kasi meron kayong pagpipilian doon. Pagpipilian kayo sa mga ingredients na ilalagay dito. So tapos na tayong kumain. Grabe yung pansit batil, ang dami pala. Time check 12 noon. Maghanap tayo ng mga kapihan dahil malamig pa rin, malakas pa rin ang hangin. Kaso yung ambon medyo tumila na dito. Blue na ang langit. Kita nyo, wala na yung black clouds. At least dito sa parte na to, at sumisilip-silip na si Haring Araw. That is good. Dito magtanggal na tayo ng kapote. Pwede na magtanggal ng kapote. Sa wakas, feel safe na. Grabe yung pinagdaanan natin dun ah. Epic. Alright, tanggal na tayo ng kapote dahil umaganda na ang panahon. Kape muna tayo. Dito tayo sa junction. Aga pa actually, 12:54 pa lang. Sama mo na may isa. Alright mga brother, on the way na tayo, Santa Ana. Welcome to Santa Ana, Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Okay.
San Vicente Port dito sa Santa Ana, Cagayan Valley. Dito na yung mga island, Palawi Island dito to. Dito lang sigurado. Na literal, ito na yung pinakadulo. At kung di ako nagkakamali, ito na yung Palawi Island. Ang laki rin pala. Nangaramwan. May sir? Oy, namisak lang. Magkano entrance? 20 lang sir. Mabaling overnight day? Alright, so pagpasok nyo dun sa at least ng lugar na to, meron na choke point na nagbabantay para sa environmental fee. 20 pesos lang naman. Ay, brother, ano? So tatry lang. Ay, taray lang sir. Try lang. Wait, safe sir. Okay, thank you. Ang ganda naman dito. I think mangroves lahat. Tinaniman doon na napakaraming mangroves. Yun. Baka may gumuho to ha. Ano ba to? Yan o. Yan ang ilog. Ang ganda. Hopefully hindi na mahangin bukas para mapapaliparan natin yan. Gumaganda ng panahon eh. Ng Ramon. So itong mga cottages na pala na to, kasi nag-inquire na ako, 2,000 pesos. So 250. Oh sorry, 2,500 pala. Ang ganda ng quality ng sand ha, sa totoo lang. Ang ganda niya. So ito yung mga kubo. Sa sobrang lakas ng hangin dito, mga brother, talagang warak-warak na ito mga cottage nila. Ang lakas talaga ng hangin, sobra.
Yung mga cottage na 2.5. Yung kanina nandun kung saan tayo nagparking, 3,000. Medyo may kamahalan siya. Medyo may kamahalan. So ang gagawin ko, bibidyoan ko na lang itong lugar na to para magkaroon kayo ng idea yung mga hindi pa nakakapunta dito. Kasi first time ko lang din to. So may idea kayo kung saan kayo pupunta pag gusto nyo pumasyal dito. Ito ilog na to. Ang ganda. Ito na yung pinakadulong beach resort. Pero meron pa sa kabilang bundok na to. Meron pang beach resort, Pozo Robo. Ayun pala pangalan. Ito, may mga konkretong part dito. Kasi lakas talaga ng hangin daw kahapon dito. Tapos umabot dun sa akyatan. Grabe, pero maganda. Oh, lakas oh. Kasi ito mga occupied na yung mga yan eh. Okupado na. Nangaramwan pala. Nalilito ako sa pangalan na ito. Nangaramwan na to. Sabayan na lang te. Ito yung papuntang Pozo Robo. Itong part na to, kaso nga lang sarado. Open daw, tara po. Malayo pa. Malapit na. Puntahan natin. Magkano po? 3K. Yun yung aircon. Yung mga hindi aircon. Ay, yung open cottage po is 2K. Ay, open cottage. Ano ba yun? Yung ano lang? A-frame po. Okay. Nandun po siya. Kayo lang po ba mag-isa, sir? Ako lang. Ay, pwede kayo dun sa Kakarating ko lang din eh. Ay, Tagalogas. Pwedeng bigyan kayo ng discount dun sa with aircon. Kung gusto nyo. Hindi ka hindi aircon. Lamig-lamig ng panahon eh. Doon sir, panukit sir. Giniginaw na ako. Panukit ang A-frame kayo sir. Hoy, sige. At dati kwan dyan sir, at dati... Hoy. Thank you. Yeah. Hindi, nagtatrabaho ko dyan Manila. Nagjarso kayo sir, o biya Ilocos kayo pa. Ampahan, liblibutag dati ko ah. Nagapunak ti Manila, nabalak ti Lawag, Claveria, paikot, pupunta doon, babalik ulit na Manila. Dino kayo Kalinga? Tabuk sir. Tabuk, okay. Subscribe sir ah! Thank you! Babalik ako sa bayan guys. Ito tayo, wala na bawas? Kausapin natin yun. Oo, wala, ako lang ba yung guest? Meron po ba na, sir? Kasi lang. Walang overnight. Meron po sa loob. May saksakan ba dyan ate? Meron po. Okay, good. Nasa... Dahil sa Cagayan na tayo ay puro Ilocano na po yung nandito.
Actually halo-halo yung mga salita nila rito. May Ibanag, Itawis, at saka Ilocano. Yan, yung Itawis ata ay nag-originate yan sa Isabela. So palibhasa ang Cagayan at saka Isabela magkatabi. Yung ibang part ng Cagayan ay natuto na mag-Itawis. Pero dito sa Cagayan, Ibanag, saka Ilocano talaga. Alam niyo ba itong damit ko? Sa sobrang lamig, nasa North Pole na yata tayo. Chinek ko yung map, nasa Pilipinas pa rin naman tayo. Pero grabe yung lamig niya. 4 na patong na damit yan. Tapos itong jacket na to. Tapos kung lalamigin pa ako mamaya, ipapatong ko pa yung riding jacket ko. Pero so far okay na rin naman. At itong kumot na to, napakanipis yung kumot nila. So buti na lang meron akong duyan. Ito yung duyan natin, yung hammock. Ito yung gagawin kong kumot din, additional. Napakaganda tong room nila. Napakaganda tong ano, tong kubo na to. Ang price ko pala ng ganito. Dito ko muna tatapusin tong vlog na to. Kita-kita ulit tayo bukas. Mike TV signing out.